Bawat araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Ano ba ang kahulugan na malapit tayo sa Panginoon, that we're close to the Lord? One of the very important results of being close to the Lord is to have peace. At kahit paulit-ulitin ang pag-uusap nito, lagi nalang kulang at kulang ang kapayapaan ng tao sa kanyang kalooban. One great quest of man is peace. In fact, this is one of the greatest answers of the Lord because there's a great need for it. John 14:27, Jesus says, "Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. I do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." So there's one big trouble in man's life, and that is war. An external war and an internal war. Maraming digma ang nagaganap sa buhay ng tao. Isa doon yung panglabas, ang kalaban niya nasa labas, at meron naman pang loob, ang kalaban niya mismo sarili, o kaya nandoon sa kalooban ng tao. The external war that we fight is easier and simpler because the enemy is identified. But the internal one is more difficult and more complex. Mas mahirap yung nasa kalooban mo, nasa loob mo ang kalaban. At dahil dito, dapat nating suriin ang relasyon ng kapayapaan at katahimikan, ng mga gyera at ng mga nangyayari sa ating buhay. We will look at the Psalms for personal war and peace. At yan po ang ating pamagat, hindi pakikipaglaban sa iba, kundi personal lang ito, sa sarili, personal war and peace. Heavenly Father, thank you that you are the God of peace, that you are triumphant, and that you are our shepherd. Salamat sapagkat kayo ay interesado sa aming buhay. Binigyan nyo kami ng buhay, patuloy nyo kaming binubuhay, at nais nyo magkaroon kami ng maganda, masagana, makulay na buhay. Turuan nyo kami ngayon, Panginoon, subalit humihingi kami muna ng mga pagpapatawad mo. Marami kaming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Marami po kaming nagagawang hindi tama. Patawarin nyo po kami. Linisin at gawin nyo kaming karapat-dapat tumanggap na inyong pagpapala. Bigyan nyo kami ng iyong pansin, O Diyos. Nawang inyong liwanag ay magliwanag sa aming kalooban at kami bigyan nyo ng kalakasan, karunungan na makita ang tama at mamuhay sa tama. Lalong-lalo na, Panginoon, nananalangin kami para sa mga kapatid na sobrang nagugulo ang kalooban o kaya may mga mahal sa buhay na ganito ang nararanasan. Turuan mo kami ngayon. Kayo po maging tagapagsalita. Hold us by our hands, O Lord. Lead us unto greater peace. In the name of Jesus we pray. Amen. Personal war and peace, and we're going to look at Psalm 23. Isa sa mga pinakasikat, binabalik-balikan, laging pinag-aaralang chapter ng Old Testament. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Very powerful words, very true, very meaningful. What is its relevance to the war and peace that happens in our lives? First, let's take a look at the war, and then side by side, we'll take a look at the peace. One of the wars that happens inside of every person is the war because of needs.
May mga nangyayaring giyera sa ating kalooban dahil sa ating mga pangangailangan, dahil sa ating mga kailangan sa buhay. Sa Matthew 6:25, ito ay binanggit ng Panginoon. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Dito ay sinuri ng Panginoon na ang worry ng tao, ang kanyang pag-aalala, ang pinakamalaking gulo na nangyari sa kanyang kalooban, may kinalaman sa kanyang pangangailangan. At halimbawa ng pangangailangan na ito, ang pangangailangan ng pagkain, susuot, iinumin. Very basic needs. How do you get peace? And how do you learn from the Psalms to have peace in spite of that war? Psalm 23, verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Doon pa lang sa unang-unang linya ng Psalm 23, nandun na yung sagot. Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako mangangailangan, hindi ako kakapusin, hindi ako mawawalan. How can that happen? It can happen because the Lord, the shepherd, provides food and drink. Pagka po ating sinuri itong ginawang example na ito, shepherd and flock relationship, dapat nating balikan kung ano nga ba ang nangyayari sa shepherd and flock sa kultura ng Israel nung sinulat ang awit na ito. Siyempre, ang mga pastol nag-aalaga ng mga tupa at maraming inaalagaan na pastol na tupa ang isang pastol. Minsan mahigit 100, minsan 50, depende. At napakahalaga ng papel ng pastol sa buhay ng tupa sapagkat maraming panganib ang buhay ng tupa. Everybody wants to eat this animal. Gusto siyang kuhanin ng mga magnanakaw, gusto siyang kainin ng mga mababangis na hayop, at gusto siya ring patayin ng ilang pang mga tao. At meron talaga siyang danger. Siyempre, meron ding danger na siya ay katayin, maging nung mismong mga miyembro ng pamilya nung may-ari sa kanya. Bagamat madami sa kanila, hindi naman kinakatay dahil kinatanggalan sila ng kanilang balahibo, ginagawang damit ito, ginagawang wool, so they were supposed to be kept alive. Some of them were being milked, so they were not always being taken care of to be butchered. At yan ang kailangan ng tupa, pagkain at inumin. Bakit yung inumin ay problema? Kasi sa atin naman, hindi problema ng tupa yung inumin Sapagkat sa Israel ay disyerto. Kakaunti lang yung tubig. Laging kinakapos. At ang mga tupa, pag dinala doon sa malalayong mga bukirin o kaya yung mga wilderness ng kanilang pastol, umaasa lang sila na may matatagpo ang tubig o kaya ay uulan at may maiipon doon sa mga lambak ng mga lupa na konting tubig. Kaya pagka natutulog ang mga tupang ito sa gabi, naalagaan ng kanilang mga pastol at biglang umulan, umagang-umaga pa lang, labasan na yung mga yan, hahanapin nila kung saan naipon ang tubig. The ground in Israel and in the deserts around the Arabian Peninsula is porous. Hindi pumupunta yung tubig agad at hindi nasisipsip ng lupa. Umaagos lang, dumudulas sa ibabaw ng lupa at naiipon kung saan merong konting mga parang mga hukay o mga lambak-lambak dyan. Kaya kailangan makarating ka agad doon para makainom. At kung sa pag-alis na yan sa yung tinulugan na lugar at sa paghahanap mo ng tubig na yan, maghapon na kayo naghahanap, wala pang makita, nanganganib na mamatay ang mga tupang ito. Kaya napakahalaga sa kanila yung drink. At mahalaga din yung damo. Sa ating bayan, hindi problema kasi ang daming ang damo. Problema nga natin, ang daming damo kahit saan Pero sa Israel, damo man ay tumubo sa mga disyerto. Kaya para makakita ka ng damuhan kung saan masisyahan ang lahat ng tupa, ang galing ng shepherd mo. Marunong siya sa geography, marunong siya sa pakiramdam, at marunong siyang makipag-compete doon sa mga ibang shepherd din na marami ring dalang tupa. And all of you are after the same water and after the same patch of greenery. So, napakahalaga ng relasyon. At dahil dyan, naglalakbay ang mga tupa at ang mga pastol sa mga gilid ng bundok, sa mga mababatong mga bangin, maaaring magkahulugan sa bangin ng mga tupang ito. Kaya dapat nakikinig sila sa sipol o sa huni, sa hudyat, sa anumang signal na ibinibigay ng shepherd kung may danger. Ano ba yung danger? Mga hyena ba? Mga wild beasts ba? May tigre ba dyan? May leon? O kaya magnanakaw, ninanakaw sila ng ibang mga tulisan. Ano ang panganib? Kailangan mayroong coordination, yung tupa at yung pastol. Kaya sinabi dito, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. At ipinaliwanag sa mga susunod na verses kung paano mangyayari na kung ang Panginoon ang ating pastol ay hindi tayo magugutom at mauuhaw.
Because the Lord as shepherd provides food and drink. Psalm 23:2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Here are the finer points of the Lord as shepherd. Hindi lang siya nagpapakain, humihiga ka sa damuhan. Ibig sabihin, napaka-berde ng pupuntahan, napakaraming pagkain available. Hindi mo lang nakakain, hihigaan mo pa sa dami. He makes me lie down in green pastures. At pagkatapos sabi, He leads me beside quiet waters. Why does the water have to be quiet? Ang mga tupa, takot sa tubig na gumagalaw, tubig na umaagos. Ayaw nila nun, kahit uhaw na uhaw, hindi mo mapapainom kung umaagos ang tubig. Kailangan still, quiet water. Kaya hindi lamang nagpapainom ang Panginoon, hinahanapan niya yung pinakamagandang lugar na pwedeng uminom ang kanyang alaga, na hindi matatakot, hindi makakaroon ng nerbiyos, kumakain na, umiinom na, may bonus pa. Ipinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan, sabi ng Tagalog version, at inaakay niya sa tahimik na batisan. So the Lord, as shepherd, provides food and drink, and also rest and restoration. Psalm 23:3, He restores my soul. Pinakain na yung sikmura mo, pinakain pa yung espiritu mo na busog pareho. Ang ministration daw ng Panginoon bilang pastol, kumpleto. Pinanunumbalik ang aking kalakasan, ang sinasabi sa ating wika. So, God even adds rest. Siyempre, ang mga tao lagi nalolobat. Kaya sabi, pinapanumbalik ang aking kalikasan. So, anong ginagawa ni Lord? Recharge niya yung kanyang mga tupa. Inuubos ang daigdig ang lakas mo, binabalik ng Panginoon. Inuubos ng mga tao ang pasensya mo, binibigyan ka Panginoon ng maraming pasensya pa. Inuubos ang Panginoon ang pag-ibig ng mga tao pala, ang pag-ibig mo, binibigyan ka ng Panginoon ng pag-ibig para ka ma-recharge. Napakahalaga na may relasyon tayo. Siguro naman, ngayon pa lang malinaw na sa atin mga kapatid na hindi naman tayo nag-aalaga dito ng animal husbandry, hindi tayo nag-uusap tungkol sa animal husbandry. Hindi naman talaga yung mga tupa noon ang pinag-uusapan natin, kundi tayo ngayon. Tayo na mga tupa ng Panginoon at Panginoon ng ating pastol. Hinahanapan lang natin ng magandang paliwanag doon sa relasyon ng tupa at mga pastol nung araw, yung relasyon natin ngayon sa Diyos. You know, the Bible is full of metaphors. And unless you go beyond the symbolisms and the symbols, it will not be so beneficial to us. Kaya kailangan natin isipin, ngayon pa lang tayo yung pastol na yan, at ano naman ang Panginoong Diyos bilang shepherd. Pag ang Panginoon nagpakain, marami. Pagka siya ay nagpainom, sa quiet water pa. Because the Lord gives bonuses to His blessings. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord brings wealth, and He adds no trouble to it. Pag ang Panginoon ang nagbigay, kompleto. Maganda ang packaging, maganda yung loob, maganda ang pagbibigay. Tahimik. Special blessings and provisions are received in peace. Kaya kung akala natin, nabe-bless tayo ni Lord, nagkakapera tayo, nagkakaroon tayo ng pahinga, pero ang gulo-gulo naman ng procedure, ang gulo-gulo ng buhay natin, hindi tahimik. Mag-isip-isip tayo kung sa Panginoon nga nanggagaling. Kasi kung Panginoon ang nagbibigay, napakaganda ng paraan ng pagbibigay, may bonus na pero tahimik, payapa, magaan, maluwag sa kalooban. Ano pa ang giyera ng tao? Another war within is the sense of direction. Marami tayong gustong puntahan, hindi natin malaman lagi kung alin ang pinakatama. Maraming daan na nakabukas, hindi natin alam kung alin ang pinakaligtas. So there's a lot of confusion. But the Lord as shepherd guides. Kung tayo may nalilito, tayo naman ay kanyang binubulungan ang dapat natin gawin. Alam niyo po yung mga tupa, kadalasan yan, nasa likod yung shepherd pagka sila ay naglalakad. At kung makitid ang landas, lalo na't may bangin sa kanan at matarik na bundok sa kaliwa, di ang kitid-kitid ng landas, single file ang paglalakad ng mga tupa. At yung pinakapastola sa kalikod-likuran. Ngayon, pag nagsanga ang daan, okay, isang pataas, isang pababa, ang pastola magbibigay ng direksyon, sisipol siya o anuman, para yung nangungunang tupa ay alam niya kung kakaliwa siya o kakanan. Dahil ang gagawin lang naman ng iba, susunod lang eh. At ganun ang ginagawa ng Panginoon pag tayo nalilito. Pag tayo'y naguguluhan, palusong ba ako o paahon, pakaliwa ba o pakanan o diretso, kailangan makinig ka sa sinasabi ng pastol. Psalm 23:3, He guides me in paths of righteousness for His name's sake. So the path of righteousness can
actually mean morality here, tama o mali, or can just mean alin ang mas ligtas o hindi ligtas, alin ang mas bagay o hindi bagay, alin yung shortcut at alin yung mahaba na paglalakbay. Hindi naman kailangan laging lagyan ng mali o tama na value yung righteousness. It can mean what works better or what does not work so well. But the Lord guides. The Lord is interested in our lives and the Lord speaks to us every day. Kaya kung nalilito, huwag agad liliko o kakanan, kakaliwa, maghintay, manalangin, maghintay ng signal. Pinapatnubayan niya sa tamang daan, sabi sa Tagalog, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. It is in the interest of God that His flock get to travel well. Para rin sa Kanya yon, sapagkat ayaw niya na tayo napapahamak. So yung gusto niya at gusto natin pareho. Ayaw nating mapahamak, ayaw din ng Diyos. Kaya bakit hindi tayo makakapagtiwala sa Kanya? Dahil yun din ang gusto niya sa ating buhay. Another war that happens inside of us is staying on course. O halimbawa, nakita mo na kung anong dapat mong gawin, alin ang tama, alin ang mas tumpak, alin ang mas mabuti. Pero maraming mga lakas, maraming puwersa na umaagaw sa atin para tayo mapaliko na naman, mapatumba, mabagalan. War that happens inside of us includes staying in the right path, staying correct, or staying righteous. And the sheep tend to go wayward and off course. Sa dinami-rami po ng hayop sa mundo, isa na yata ang mga tupa sa pinakamakakalimutin. Kahit 100 beses na kayong dumaan sa path na yon, mamaya malilito na naman siya kung kakaliwa siya o kakanan. Napakadali din niyang akitin. Halimbawa, may nakita siyang isang dahon dyan o isang bungang kahoy, gusto na niya agad kainin yon kahit hindi kayo pinapatigil. Sa Israel po, napakarami mga bukid-bukid. Pag dumadaan ang mga grupo ng mga hayop na may pastol, hindi pwede na yung mga hayop na yun manginain. Halimbawa, dumadaan sila sa maisan, hindi pwedeng yung papayagan mo yung mga hayop mo na alaga na pumitas ng pumitas, gumatgat ng gumatgat doon at kumain ng kumain. Kaya pag may naliligaw, ang ginagawa ng pastol, may bibigay na naman siya ng signal. Maybe sipol, o kaya may maliliit siyang bato na babatuhin niyang gano'n at napakagaling naman niya talagang mag-target, tatamaan naman yung ulo o yung katawan noong kumakagat-kagat doon sa puno, malalaman niyang mali siya, titigil siya at tutuloy. Ang ganda ng relasyon ng tupa at saka ng pastol. So, we have to stay on course because we tend to go wayward. Hindi naman natin pwede sabihin, hindi ko naman alam na mali yung ginawa ko. Kadalasan alam natin. Pero natatalo tayo ng damdamin, natatalo tayo ng emosyon, natatalo tayo ng mga sense of needs. Kaya gumagawa din tayo ng mali kahit alam natin. And the Lord reminds. Nagpapaalala siya, boses. Kumisan, through other people, through a song, through a verse. O ikaw mismo, nag-iisip ka, naalala mo yon, kinausap ka ng Diyos. Dapat pakinggan na, tigilan niyang ginagawa dahil hindi dapat ituloy. Kung hindi, mababato ka at palaki ng palaki yung bato na yun habang di ka nakikinig. What does the Lord do to keep us on course? The Lord as shepherd steadies one's course. Kung talagang mapilit ka, ay pipilitin ka rin niya na maituwid. It is for His name's sake. It is in the Lord's interest to help us and keep us in the right path. Another war that happens in our lives is that brought about by danger. Maraming panganib ang buhay. Actually, mga panganib naman yung pag-usapan natin kanina pa. Panganib na magutom, panganib na magkaganito at magkaganyan. Pero marami pang panganib sa buhay. There are threats to our well-being and life. No? Katulad na pinag-usapan natin na maraming nagnanais na pumatay doon sa mga tupa na ito. Maraming panganib. Nearly everyone wants to devour the sheep. Naranasan nyo na ba, mga kapatid, na parang lahat ng tao gusto kayong kainin? Gusto kayong pagsamantalahan, gusto kayong gamitin, gusto kayong angkinin, gusto kayong pagsawaan, pagpasasaan. Sometimes you feel that. Especially kung talented ka, so many people want you. No? O kaya marami kang pera, so many people want to befriend you. Gusto ikaw ang kabarkada. O kaya maganda ka physically, lahat ng tao na lang may pagdanasa sa'yo, na anong ligawan ka, kidnapin ka, kung anong gustong balak sa'yo para kanila pakinabangan. There are times when we feel like sheep. Everybody wants a piece of us. They just like to devour us, to bite us, to enjoy us. And what is the Lord's answer to this danger? The Lord, as shepherd, accompanies His flock. Sabi sa Psalm 23 verse 4, isa sa mga pinaka-popular lines in the whole Bible, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me.
Your rod and your staff, they comfort me. Sa paglalakbay ng mga tupa, pinaka-considered dangerous when they are traveling between two mountains in the valley below. Kasi doon sa valley na yan, kuminsan may konting vegetation, may konting tubig dahil dyan naiipon, kaya nandyan din yung mga dangerous animals, yung mga kumakain ng kapwa nila hayop, nandyan din. Nandyan yung mga wild beasts. Nakatago sila sa mga likod ng mga halaman at mga bato. Kaya mabuti pang naglalakad ka na lang sa isang linis na desyerto, nalalaman mo kung may malapit na panganib. Pero pag nasa isang valley ka, sa libis, sa pagitan ng dalawang bundok na paliko-liko, hindi mo alam kung sa biglang liko mo, meron na biglang leon doon. Hindi mo alam na bigla na lang palang may kung ano-ano doon. Kaya si David, di ba, nakipaglaban pa sa leon kasi gustong kainin ng leon yung mga alaga niyan tupa. Hindi mo alam. Pero ang sinasabi po ng Psalm 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. It's very interesting that the word comfort was used. Sabi, your rod and your staff, they comfort me. Kung atin pong susurian ang pagkakagawa ng rod and staff, kadalasan ang isa pong pastol ay may dalawang hawak. Isang matibay at diretsyong patpat na halos ay gangga braso o gangga hawak ng kamay niya, kaya niyang hawakan pero matigas yun. At meron naman na isang naliko ang dulo. Nakakakita kayo ng mga drawing niya nung shepherd's rod and staff. Yung parang question mark, parang kalawit yung dulo. Ayan, yung mga dala-dala. Kasi, pinapamalo mo yan sa kalaban. Pamalo mo yan sa mga leon, pamalo mo yan sa mga hyena, sa mga magnanakaw, sa mga tulisan. Pero nakaliko ang dulo niyan, kasi pag yung tupa mismo ang lumiliko at hindi dapat lumiko, kinakawit ang leeg, ibinabalik sa dapat niyang kalagyan. Masakit yon, yung hinihila ka na ganyan para ka lang bumalik. But very interestingly, the psalmist said, your rod and your staff, they comfort me. Sinasabi niya, pag nakikita ko ang hawak mo na yan na pamalo, gumagaan ang loob ko. Natutuwa ako, pumapanatag ako, kasi alam kong gagamitin mo yan sa mga taong gustong sumira sa akin, pero alam ko rin gagamitin mo yan para ituwid ako kung ako'y nagkakamali. Sapagkat kung merong mga hayop na nahulog sa banda-banda doon ng bangin, pwedeng gamitin yung kalawit na yan para sila mahila pabalik. Masakit yung hinihila ka pabalik. It's uncomfortable. It's inconvenient. It can be painful. But at the end of the day, it's what's good for the sheep. Kaya may attitude dito yung sheep. Sabi niya, kahit mo ako hilahin, kahit ako masaktan, kung ibinabalik mo naman ako sa tamang daan, mawawala ako sa pagkahulog, malalayo ako sa panganib, comfort ang bilang ko dyan, hindi discomfort. Matutuwa ako dyan, hindi ko yan iiwasan, kahit ako masaktan. Kaya nakikita po natin yung magandang relasyon ng tupa at noong pastol. Na yung pastol nag-aalaga, pero yung tupa naman nagpapaalaga. Handa at na siyang sumunod. Willing. Another war, of course, that the sheep always had to face, related na to sa nasabi natin noon, hunger and want. It's a repetition of the first need in war that we have talked about. But the Lord as shepherd feeds. Naulit kasi yung pagpapakain eh. Kanina, binanggit lang that dinadala ka sa damuhan, pinapakain ka ng damo. Pero may ibang uri ng pagpapakain na ipinakita dito sa Psalm 23 verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Ito pa ang isa na napakagandang katangian ng ating pastol. Nagpapakain siya sa iyo at nakikita ng mga kalaban mo na pinapakain ka. Hindi lang ito pang-iinggit, mga kapatid. Malalim ang pinanggagalingan ng salitang ito. Sapagkat sa kultura ng mga taga-disyerto, ng mga Bedouins, ng mga desert dwellers, pag ikaw ay pumunta sa tent ng isang desert dweller, katulad noon ni Abraham, nagpapahinga siya sa tent, may dumaang mga banyaga, inimbitan niyang kumain, nakisalo sa kanya. Pagka nagpakain ka sa iyong tent, at kita yan na yung mga kapitbahay, kasi yung tent, hindi ka sa loob nagpapakain sa labas. May habong lang yan, may carpet, kita ka ng lahat. No? Usually, mga women nando sa loob ng tent. Doon nando si Sarah nung siya'y tumawa, nadinig niya yung usapan ng mga lalaking nasa labas.
So, sa labas nagpapakain, kumbaga sa ating bahay, nasa balkon ka, ganun, kita ka ng kapitbahay. Alam niyo yung ibig sabihin yan, hindi ka lang pinakain. Pag pinakain ka ng taga-tent na yon, ibig sabihin, wala na pwedeng gumalaw sa'yo na hindi dadaan muna sa kanyang pagtatanggol. Dadaan sa ibabaw ng kanyang malamig na bangkay, sabi nga nila. So if a desert dweller feeds you in that part of his tent, he is announcing to everyone that he is under your protection, that you are under his protection, that he will die first before anybody could touch you. At ito yung lalim ng sinasabi dito na ang aking pastol naghahanda ng pagkain para sa akin, ipinaghahain ako at kitang-kita ng mga kalaban ko. Anong sinasabi ng Diyos doon? Walang makakagalaw sa kanyang mga tupa na hindi mo nadadaan sa kanya. Na ang tupang ito, dahil pinapakain niya, ay nalalagay sa kanyang pag-iingat. Inuulit ito sa Revelations na sinabi, whoever I knock at the door, whoever opens the door, I will come in and eat with him. Ang ipinapakita rin dito ng Panginoon, kung sino man ang magbukas sa akin at ako'y pinapasok, makikisalo ako. Ganon din ang kahulugan nun. I eat with you, I will die for you, we are one. This is also the symbol, and this is what is being symbolized by the Lord's Supper. No, ang Panginoon, pinaghati-hati ang tinapay, pinakain yung mga tao, pinainom, ang sinasabi din niya, ako munang mamamatay bago kayo. Ipagtatanggol ko kayo, ibibigay ko sa inyo ang aking buhay. Eating is a very sacred ceremony in the East. Hindi ka lang basta kumakain kung kasama mo kung sino-sino. Laging merong kahulugan ito. At itong sinabi, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Marami po mga shepherd. Shepherd dati ng Diyos. At pwede rin ang Diyos nagpapadala sa buhay natin ng iba't ibang mga under-shepherds. Merong pinapadala ang Panginoon para kapakainin, lalong-lalo sa oras ng iyong gutom at pangangailangan. May ipinapadala para kay pagtanggol. May ipinapadala para ka bigyan ng shelter, pinapahiga ka sa green grass, pinapainom ka sa still water. May ipinapadala ang Panginoon para samahan tayo sa mga panahon ng panganib when we walk through the valley of the shadow of death. At may ipinapadala rin ang Panginoon na nagpapakain sa iyo sa harap ng iyong mga kaaway. Anong mga kahulugan yan ngayon? May mga taong gusto kanyang mabigo, pero ito, ang sugo ng Diyos, tinutulungan ka magtagumpay. May mga tao na gusto kang makitang gutom, pero nabibigo sila sapagkat may pinapadala ang Diyos, tinutulungan ka, pinapakain ka. Mga shepherd, mga regalo ng Diyos sa ating buhay. So nakikita natin na buhay ang Diyos, kahit hindi tayo nandun sa kultura ng shepherd and flock. Sapagkat maraming mukha ang shepherd at marami ring mukha ang flock o ang sheep. Ang importante, sensitive tayo na nakikita natin kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Na, representative pala ng Diyos ang taong ito. Siya ang nagiging shepherd ko. Siya ang nagpo-protect sa akin. Siya yung nagpapakain sa akin. Siya yung nagpapaginhawa ng buhay ko. Nakikita natin, talagang buhay ang Diyos at kumikilos. At pag nangyayari yon, lalo nating na-appreciate ang Panginoon, lalo nating nakikitang siya ay interesado at involved sa ating buhay. Kaya hindi natin pinag-uusapan lang yung mga tupa nung araw at mga pastol nun. At meron pang description sa Psalm 23 verse 5, you anoint my head with oil, my cup overflows. So dalawang bagay yung pinag-uusapan dito, oil and wine. Kaugalian din noon sa disyerto na pag dumating ka sa bahay ng may bahay, ay ikaw ay pupunasan ng paa at bubusan ng langis ang iyong noo, ang iyong ulo. Sa atin, dito sa tropics, parang parusa yon. Ang init-init, pawis na pawis ka, tapos bubusa ka pa ng langis. Ang lagkit naman nun. Mahirap isipin na blessing yon. Pero sa Israel, na nag-travel ka sa desert na tuyong-tuyo ang iyong anit, tuyong-tuyo ang iyong mukha dahil sa disyerto, na ang hangin ay parang hair dryer sa init. Napakalaking comfort, yung mapahirang ka ng langis. Yung nagpuputok-putok mong balat, yung ang init-init mong temperatura, ay napagiginhawa. At sabi, ang Panginoon bilang shepherd anoints our head with oil. Ibig sabihin, ibinibigay sa iyo yung ginhawa. At hindi lang yon, mga kapatid, you are being honored. Because when you are a guest and you are not honored, nobody anoints your head. At iyan ang sinabi ng Panginoon nung nagpunta siya minsan sa bahay ng isang sikat na citizen. Sabi niya, kanina pa ako dito, hindi mo ko in-anoint ng oil, hindi mo pinunasan ang aking paa. Mabuti ang babaeng ito, hinugasan ng luha ang paa ko, pinahira ng kanyang buhok, at binusan ako ng pabango. Tapos ngayon, minamasama mo. Kasi hindi ginawa kay Jesus yung honor na yon. But when the Lord gives,
When the Lord protects, the Lord also honors. Hindi katulad ng iba, bibigyan ka nga ng pera pero ihahagis sa mukha mo. Bibigyan ka nga ng budget pero may kasamang sumbat. Bibigyan ka nga ng kailangan mo pero inalila ka, sinigawan ka. Ang Panginoon, habang binibigyan ka, pinapahalagahan ka pa rin. The Lord honors. Napakasarap niyang shepherd. Kaya dapat at this point, nagtatanong-tanong na tayo, siya nga ba ang shepherd natin o iba pa ba? Saan pa tayo hahanap ng shepherd? Sabi niya, you anoint my head with oil, my cup overflows. Sa silangan, hindi ka lang nagbibigay, dapat siksik, liglig, umaapaw. Kung talagang pinapahalagahan ka, hindi ka lang binibigyan ng kalahating basong tubig, puno at halos tumapon. Na ngayon, siyempre, sa pangangailangan at kung minsan ay kasalatan ng buhay, hindi dapat pinagagagawa dahil sayang. Kaya kung minsan nagtataka tayo, meron ka halimbawa kaya kamag-anak galing probinsya o meron kang kasama sa bahay na galing sa probinsya, bibigyan ka lang ng sabaw, umaapaw, bibigyan ka ng tubig, umaapaw, binibili mo pa naman mineral water, bawat patak may bayad. Kasi mo kalahati lang, konti lang, pero apaw ng apaw. Kasi sa ethics ng mga taga-lalawigan na hindi pa nahihipo ng mga exigencies of city life, pag binigyan ka talaga, dapat sobra, dapat marami, kasi parang minemenos ka nila, hindi ka nila ginagalang, kung konti ang binibigay. Kaya kung minsan, ulit ka na lang ulit, huwag mong punuin at sayang, puno at puno pa rin, dahil nahihiya sila na bigyan ka ng konti. And if we're going to understand that kind of ethics, that it is the same set of values that was prevalent in Israel. Kaya, umaapaw ang ibinibigay ng Diyos, hindi konti. At hindi ito sa pag-aaksaya, ito ay pagbibigay halaga, honor doon sa binibigyan. Another war that happens in our lives is the war of insecurity. That we lack acceptance, and generally, people lack affirmation. Marami mga tao, kahit ang ganda-ganda na, iisipan nila, hindi sila maganda. Kahit marami na taong gusto sila, iniisip pa rin nila, hindi sila kaibig-ibig. At marami mga tao nag-iisip, mahal ba ako ng tatay ko, ng nanay ko, ng pamilya ko, mahal ba ako ng asawa ko, hindi na yata, mahal ba ako ng anak ko. Marami tayong ganyan insecurities. And what does the Lord, as shepherd, gives? The Lord affirms. Idinidiin, inuulit, ipinapakita ng Panginoon ang pagpapahalaga niya. Kaya sabi ng Psalm 23 verse 5, you anoint my head with oil, my cup overflows. Parang kulang pa ba? Ayan ganyang patunay na pinapahalagahan niya tayo. So, ang mga shepherd na binibigay sa atin ng Diyos are people who give us correct praise. People who lift us up. People who value us. Kaya kung may nakikita ka mga tao nagpapahalaga sa iyo, pinapaangat ang iyong damdamin, pinapahalagahan ka, yan ay mga regalo ng langit na dapat ay pinapahalagahan. Because the Lord soothes, the Lord comforts, and the Lord restores. One other war that happens inside a person is the fear of homelessness. Parang wala kang bahay. Especially sa ating kultura, it is of course the obsession of the middle and the lower income classes to have their own houses or homes. Kasi marami sa atin come from a culture of poverty and we never know how it is to have a home. Nakikitira, nakikitirik, nakikisilong, nakikikung ano-ano ang marami. At yan ay takot, pangamba, insecurity ng maraming tao. Sometimes the feeling of their own spouses with their husband or wife. The feeling of their children in the homes of their own parents. Parang kasali ba ako dito? Hindi ba ako kasali? Meron ba akong home of my own? Meron ba akong space of my own? Because there's an ongoing war, the fear of being evicted, the fear of being rejected, and being treated as an outsider. But the Lord, as shepherd, gives shelter. In fact, the Lord, as shepherd, reassures us of our belongingness. The Lord gives this sense of belongingness. Sabi sa Psalm 23 verse 6, I will dwell in the house of the Lord forever. Can you imagine what kind of assurance it is to know that you will dwell in the house of the Lord forever? Katulad ng Israel, mula nung sila ay pinalaya sa kanilang lupain noong AD 70s, no, mga 72 years after the Lord, no, napalaya sila, hindi nagkaroon ng bayang Israel hanggang 1947 or 1946. Isa doon sa dalawang yon. Binubuo ang bayang Israel. Pinag-usap-usapan sa United Nations, bibigyan ba uli ng bayan ng Israel?
i-recognize ba uli? Kasi sila nagkalat sa iba't ibang lupalop ng mundo. Pare-pareho silang Hudyo, they practice their traditions but in foreign lands. And they wanted to have their land again after 1,900 plus or a little less years. Wala silang bayan. At alam nyo mga kapatid, ang Pilipinas lang ang kaisa-isang Asian nation na bumoto na payagan ng United Nations ang Israel na magkaroon ng bansa. No? Kaisa-isa. Ang Pilipinas napaka-caring sa Israel. No, ang Israel ay sinasalanta ng mga Germans, ni Hitler. No, ang mga Hudyo sa buong Europa ay kanilang hinahanap, pinapatay, pinaparusahan. Only in this country na nagkaroon ng indignation rally against the abuses of Hitler. It was led by Quintin Paredes, who was a senator at that time, or congressman, and the Filipinos rallied for the Israelites. At kung hindi natin nababatid, tayo ang kaisa-isang bansa na nagbukas para sa mga Israeli refugees. Nung sila ay pinapatay sa buong Europa, hinahabol, hinahanap, nagsara ang mga bansa sa kanila dahil ayaw makaaway ng Germany. Malakas ang Germany noon. Ang Pilipinas nagbukas, kaya libo-libo mga Hudyo ang nagpunta dito, mga refugees. Noon. Kaya lang nagpanahon ng Hapon, inabutan sila dito ng Hapon, tulad din natin. No? Kaya lang, nagbukas tayo sa kanila. Kaya hanggang ngayon, walang visa ang pagpunta sa Israel. Tinatanaw nilang utang na loob sa Pilipinas. Ang mga Pilipino hindi required magka-visa para pumasok sa Israel. Kaya nakikita nyo yung pag-iingat. At kung wala kang tahanan, wala kang bayan, wala kang bansa, napakakawawa mo naman. Pero sinasabi nitong tupa, I will dwell in the house of the Lord forever. Ayaw pa bang bahay, ang bahay ng Panginoon? No? A good shepherd provides shelter and a house. Kaya kung minsan, wala tayong kabahay-bahay, wala ka masulingan, pero merong nagsasabi sa iyo, you are welcome here, you can be here anytime, tulad ng ginawa ng Pilipinas doon sa Israel, salamat, kaibigan mo yon. Kahit hindi mo gamitin yung lugar na yon, kahit hindi ka makisilong pa ever in your life, yung alam mo lang na meron kang pwedeng puntahan sa pangangailangan, napakalaking kapahingahan ang binibigay nun sa atin. Ba't natin ngayon pinag-uusapan ng mga bagay na yan? Kasi hindi lang naman tayo dapat tupa. Dapat shepherd din tayo ng iba. Yung mga bagay na pinag-usapan natin, gustong-gusto nating matanggap, dapat ibinibigay din natin sa ating kapwa. Pinagtatanggol din natin sila, pinakakain din natin, binibigo din natin ang mga masasamang hangarin ng kanilang mga kalaban na sila'y gutumin, tikisin, pabayaan, at inaalagaan din natin sila. Ganon dapat ang tunay na kumikilala sa Diyos. Of course, another war, and the last that we're going to discuss today, is the war against loneliness. The war against spiritual and emotional poverty. Napakahalaga na yan ay mapagtagumpayan. At ano ang sagot dyan? The Lord as shepherd loves. That's why the Lord is called Lord of Love. At sabi sa Psalm 23 verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Dahil ikaw, O Diyos, ang aking pastol, dahil sa iyo ako nagtitiwala, sa iyo ako sumusunod, nakakatiyak ako, nahahabul-habulin ako ng pag-ibig sa buong buhay ko. Pupuntahan ako, susunduin, sasamahan, yayakapin ng pag-ibig, mapupuno ng pag-ibig ang aking buhay. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Sinabi sa Tagalog nitong Psalm 23 verse 6. Ano ang mga mapapala natin sa pag-aaral nitong walang kamatayang chapter na ito, Psalm 23? God wants us peaceful. Yan lang naman ang bukod tanging gusto ng Diyos para sa ating lahat. Tayo'y matahimik, mapayapa, mapanatag. There are external and internal wars that can trouble us, but the deeper war is the internal one. Yan ang dapat natin magapi. Ang ating mga takot, ang ating mga insecurities, ang napakarami nating mga phobia, ang dapat ng maraming pag-aalinlangan, ang maraming mga agam-agam, doubts, fears. And the way to peace is the Lord as personal shepherd. God is the same yesterday, today, and tomorrow. As much as He was a shepherd before, He still is willing to be a shepherd now, our shepherd. And the Lord extends His shepherding love through many people. Maraming nagmi-minister sa atin, dapat ma-recognize natin yon na mga sugo ng Panginoon.
John 14:27, anong sabi ng Panginoong Jesus? Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Malinaw to. Do not be troubled. Do not be afraid. Dapat natin ma-internalize. Dahil minuminuto, merong mga gustong manggulo sa atin, manakot sa atin. John 16:33, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Huwag tayong magtaka kung may mga gulo, kung may mga gyera, may mga agam-agam at takot. Sinabi na ng Panginoon yon, huwag kayong magtaka, dito sa buhay na ito, magkakaroon ng maraming gulo. Pero ang inyong isipin, na pagtagumpayan ko na ang lahat ng yan. So ang kailangan natin is to surrender our lives to our God, to let God rule in our lives, to make God our shepherd. How can you make God your personal shepherd? Through life, through our wars with wants and confusion, weakness, danger and fear, through our insecurity and homelessness and lovelessness. Treat God as shepherd. Pag bumubulong siya, makinig tayo. Pag sumisigaw, lalo tayo makinig. Pagka ang Panginoon ay pumipigil, papigil tayo. Pag hinahatak ka ng kanyang staff, pahatak. Pagka sinabi niyang forward, forward. Pag sinabi niyang stop, stop. Pag sinabi niyang right turn, right turn. And we must also learn to recognize God's representatives, God's angels, God's under-shepherds that God sends to our life. Kumikilos ang Panginoon. We should find comfort in His staff. Do we find the Lord's discipline as comfortable, as desirable? Yung ba mga hindi niya pagpayag sa gusto natin, natatawag nating masarap at hindi ako pinayagan ng Panginoon o tayo nagdaramdam. Yung bang hindi niya ibinibigay, sinasabi nating salamat po't hindi niyo ibinigay. Higit kayong mas marunong kaysa sa akin, alam niyo kung anong dapat kong tanggapin at hindi. O tayo ay nagdaramdam. Pag tayo ba ay nabibigo sa mga gusto nating gawin na mali, ano ang nagiging reaksyon natin? Nagpapasalamat tayo, salamat na lang, hindi nagtagumpay yung kamalian ko. Kung hindi, saan ako ibubulid nito? Saan ako dadalhin? Ano ang relasyon natin sa Diyos sa langit bilang shepherd siya at tayo yung flock? Aming Diyos, salamat sapagkat kayo interesado sa buhay namin. Salamat sapagkat kayo nangunguna. Nagbibigay kayo ng guidance. Salamat Panginoon dahil kayo nagtutuwid, humihila, humahatak sa amin. Pinagtatanggol nyo kami sa aming mga kalaban. Binibigyan nyo kami ng honor, Panginoon. Pinapahalagahan nyo kami. Nawa kung paano nyo kami pinapahalagahan, matuto kaming pahalagahan ang aming sarili. Na huwag naming ganun-ganun na lang ang aming dangal. Huwag na lang naming ipagkalatan sa balat ng lupa ang aming mga kahihiyan. Kundi turuan nyo kami, Panginoon, na kung paano kami mahalaga sa inyo, pahalagahan din namin ang aming dangal, ang aming pagkatao, ang aming pagkaanak ng Diyos. At nawa, Panginoon, sa pagbubulay-bulay ng Psalm 23, makita namin na, oo, totoo, maraming nakakatakot sa buhay. But even though we walk through the valley of the shadow of death, we should fear no evil, for you are with us. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Ano ba sa inyong personal na buhay ang kahulugan na meron tayong pastol? Alin sa kanyang mga katangian bilang pastol ang kailangan natin ngayon? Isuko natin ang ating buhay at ang masabi natin, I will dwell in the house of the Lord forever. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives sapagkat tayo'y tumatanggap ng pag-ibig na handa at gustong ibigay sa atin ng Diyos. Saan natin aspeto ng buhay kailangan ng Diyos bilang pastol, bilang tagapagtuwid, bilang tagapagbigay ng pangangailangan? Magbulay-bulay tayo ngayon, manalangin sa Panginoon at nawa ang pagbabalik natin sa Psalm 23 maging paalala, maging pagpapala sa lahat.
Anh ngày mơ mộng mình thức xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại ngâm tương tư, ông tầm bà mút xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi. Anh ngày mơ mộng mình thức xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư, ông tầm bà mút xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai.